day everyone, I am Acob Zamirati and this is the continuation of El Filibusterismo. Simon pretends to be a friend of Spain, but deep inside, he is filled with anger and plans revenge. His main goals are to save Maria Clara and lead a revolution against the Spaniard. So, si Simon siya ay ang dating Crisostomo Ibarra na nagbalik bilang mayamang alahero. So, nagpanggap siya kakampi ng mga Espanyol upang makuha ang kanilang tiwala. Ngunit sa puso niya ay puno siya ng galit at paghihiganti. So, ang tunay niyang hangarin is mailigtas si Maria Clara at magsimula ng revolusyon laban sa mga mananakop. So, pinapakita nito ang malaking pagbabago ng kanyang pagkatao mula sa mapagmahal na idealistang Ibarra tungo sa mapaghiganting Simon na naniniwalang tanging karahasan ang solusyon sa kalayaan. The story begins on the steamer Tabo with important passengers like Simon, Doña Victorina, Paulita Gomez, Ben Zaib, several friars, Don Custodio, Padre Florentino, and the youth such as Isagani and Basilio. These characters represent different sides of society. So, nagsimula ang nobelang ito sa barkong Tabo na sakay ang iba't ibang tauhang kumakatawan sa iba't ibang uri ng tao sa lipunan. So, naroon sina Simon, Doña Victorina, Paulita Gomez, Ben Zaib, Don Castillo, Padre Florentino, at mga kabataang sina Isagani at Basilio. So, sa tagpuang ito is ipinapakita ni Rizal ang pagkakaiba-iba ng antas sa lipunan. May mayaman, mahirap, edukado, at mapagkunwari. So, ipinapakita rin dito ang katiwalian at diskriminasyon sa ilalim ng kolonyal sa pamahalaan ng Espanya. Isagani, thinking of Paulita's safety, runs inside, grab the lamps, and throw it into the river where it explodes and preventing the massacre. So, dahil sa pag-aalala kay Paulita at sa mga bisita is mas mabilis na tumakbo si Isagani papasok sa kasalan para kunin yung lampara at itapon sa ilog, kung saan sumabog ito at nailigtas ang lahat. So, ang kanyang ginawa ay simbolo ng kabayanihan na ang tunay na pag-ibig ay hindi sumisira, kundi nagliligtas ng buhay. So, ipinapakita rin nito na may pag-asa sa mga kabataang may malasakit sa bayan. The failure exposes the revolutionary plot. Simon escapes, wounded, and carries his treasure chest and hides in Padre Florentino's seaside house. So, nang mabigo ang plano ni Simon at nabunyag ang kanyang lihim na paghihimagsik, dahil dito siya ay sugatan at tumakas bitbit ang kanyang kayamanan. So nagtago siya sa bahay ni Padre Florentino na nasa tabing dagat. So, ang kanyang pagtakas ay simbolo ng pagbagsak ng kasamaan at sa simula ng kanyang espiritual na pagsisisi. Sa katauhan ni Padre Florentino, makikita ang kabutihan at kapatawaran ng Diyos na magbibigay liwanag sa madilim na puso ni Simon. Authorities discover his hiding place. Lieutenant Perez informs Padre Florentino that Simon will be arrested that night. So, nang malaman ng mga autoridad ang kinaroroonan ni Simon, sinabi ni Teniente Perez kay Padre Florentino na siya ay aarestuhin sa gabing iyon. So, sa puntong ito, naramdaman ni Simon na wala na siyang pagtakas. So, nahaharap siya sa parusang dulot ng kanyang sariling kasalanan. So, ang eksenang ito ay naglalarawan ng hustisya. Ang bunga ng kasamaan ay parusa. So, gayon pa man is ipinapakita rito ang awa ni Padre Florentino na siyang magsisilbing instrumento ng kapatawaran at pagbabago sa huling yugto ng kanyang buhay. To avoid arrest, Simon drinks poison before dying. He admits his true identity and reveals his plan of using wealth for revenge, even if it means harming both friends and enemies. So, upang makaiwas
sa pagkakulong, uminom ng lason si Simon bago siya mamatay. So, inamin niya ang kanyang tunay na pagkakakilanlan bilang si Crisostomo Ibarra. Isinesay niya na ginamit niya ang kayamanan bilang sandata ng paghihiganti. So, kahit may mga inosenteng madadamay, ang kanyang pag-amin ay tanda ng pagsisisi at pagkilala sa kabiguan ng kanyang layunin. So, sa puntong ito is pinapakita ni Rizal na ang paghihiganti ay hindi kailanman magdudulot ng kapayapaan, kundi ng higit pang pagdurusa. Simon's dying confession is full of pain. Padre Florentino comforts him, explaining that God forgave him by frustrating his evil plans and showing divine mercy. So, sa huling sandali ng kanyang buhay is inamin ni Simon ang lahat ng kanyang kasalanan. So, puno ng pighati ang kanyang pagkukumpisal, ngunit tinanggap siya ni Padre Florentino ng may awa at pag-unawa. So, ipinaliwanag ng pari na si Padre Florentino na pinatawad siya ng Diyos sa pamamagitan ng hindi pagpapahintulot sa kanyang masasamang balak. So, pinapakita rin dito na ang kabutihan ng Diyos ay laganap at ang tunay na kalayaan ay hindi nakukuha sa dalas, kundi sa pagsuko ng puso at pagpapatawad. Padre Florentino reflects after Simon's death, asking where the brave youth are who will dedicate their lives, dreams, and sacrifices for the freedom and progress of their country. He longs for pure and noble youth to rise for the nation's cause. So, pagkatapos ng kamatayan ni Simon is nagmuni-muni si Padre Florentino. So, itinanong niya kung nasaan ang mga kabataang handang ialay ang kanilang sarili para sa bayan. So, ipinapakita rito ang pag-asa ni Rizal sa kabataan bilang pag-asa ng bayan. So, tinatampok nito ang panawagan sa bagong henerasyon na maglingkod ng tapat, hindi sa karahasan, kundi sa kabutihan. So, isa tong hamon sa lahat ng Pilipino na mag-alay ng puso at dangal para sa kalayaan. After praying for Simon, Padre Florentino throws the chest of treasures into the sea, saying that nature will guard it until the right time comes when it can be used for a holy purposes, not for greed or injustice. So, matapos ipagdasal si Simon is itinapon ni Padre Florentino ang baul ng kayamanan sa dagat. So, sinabi niya na ang kalikasan ang mag-iingat nito hanggang sa dumating ang panahon na magagamit ito para sa mabuting layunin. So simbolo ito ng pananampalataya na ang yaman ay hindi dapat gamitin sa kasamaan, kundi sa kabutihan at katarungan. So, ipinapakita ni Rizal dito na ang tunay na kayamanan ng bayan ay hindi ginto, kundi kabutihan at dangal. Other important characters appear in El Filibusterismo. Cabezang Tales loses his land to friars and become the bandit leader Matanglawin. Julie, his daughter, and Basilio Slav kill herself to avoid Padre Comara's abuse. So, Makaraig leads students seeking Spanish education, and Padre Milon represents poor teaching, while Placido Penitente becomes frustrated with the system. Senor Pasta refuses to help the student with reforms. So, sa talatang ito is pinapakita ang iba pang mahalagang tauhan sa El Filibusterismo na kumakatawan sa iba't ibang mukha ng lipunan noong panahon ng mga Espanyol. So, si Cabezang Tales ay simbolo ng mga magsasakang inaapi sapagkat nawala sa kanya ang lupang kanyang pinaghirapan at dahil dito is napilitan maging tulisan na si Matanglawin. Si Julie naman, ang kanyang anak at ang kasintahan si Basilio ay kumakatawan sa mga kababaihang biktima ng pang-aabuso at piniling kitilin ang sariling buhay upang ipagtanggol ang dangal.
So si Makaraig naman ay leader ng mga mag-aaral na nagsusulong ng edukasyon, habang si Padre Milon ay larawan ng mga gurong walang malasakit sa tunay na pagkatuto. Si Placido Penitente naman ay kumakatawan sa kabataang nawawala ng pag-asa sa sistemang marumi at mapanupil. Samantala si Senyor Pasta ay isang ilustrado na kumakatawan sa mga taong may kakayahan tumulong, ngunit piniling manahimik sa harap ng katiwalian. The novel also features many other characters, including Sandoval, a Spanish student who supports Filipinos, Pacson, another student leader, Cabezana Andang's Placido's mother, Pepay, Don Custodio's mistress, Padre Fernandez, a good friar, Don Timoteo, Juanito's father, Tano, Cabezang Tail's son, and Chichoy, the silversmith. So, sa bahaging ito is pinapakita ni Rizal ang iba pang tauhan na sumasalamin sa iba't ibang aspeto ng lipunan. Si Sandoval ay isang Espanyol na kumakampi sa mga Pilipino. So, si Pacson ay kasamang estudyante ni Makaraig. Si Cabezana Adang ay mapagmahal na ina ni Placido. Si Pepay naman ay simbolo ng mga babaeng ginagamit sa impluwensya. Si Padre Fernandez ay mabuting paring Espanyol. Si Don Timoteo ay ama ni Juanito. Si Tano ay anak ni Cabezang Tails at si Chichoy naman ay panday na nakasaksi sa katiwalian ng lipunan. Rizal based many characters on real people. Padre Florentino was modeled after Father Leoncio Lopez of Calamba, Isagani after Vicente Ilustre, and Paulita Gomez after Leonor Rivera, Rizal's true love. So, ang mga tauhan ni Rizal ay batay sa mga tunay na tao sa kanyang buhay. Si Padre Florentino ay kahawig ni Padre Leoncio Lopez, isang mabuting pare sa Calamba. Si Isagani ay ginaya kay Vicente Ilustre, isang matalinong Pilipino. Si Paulita Gomez naman ay isang inspirasyon mula sa tunay na pag-ibig ni Rizal na si Leonor Rivera. Pinapakita nito kung gaano kalapit sa realidad ang El Filibusterismo at kung paano ginamit ni Rizal ang kanyang karanasan bilang inspirasyon. Comparison of two novels, Noli Me Tangere is romantic, emotional, humorous, and colorful, a work of the heart. In contrast, El Filibusterismo is political, bitter, full of sorrow, and a work of the head. So, ipinapakita rito ang malinaw na pagkakaiba ng dalawang nobela, which is ang Noli Me Tangere. So, ang Noli Me Tangere ay puno ng damdamin, pag-ibig at kabighanian, isang gawa ng puso, samantalang ang El Filibusterismo ay mas seryoso, mapanuri at nakatuon sa politika na isang gawa ng isip. So, ipinapakita dito ni Rizal ang dalawang mukha ng pagkakaiba na isa sa damdamin, isa sa kaisipan. Parehang nobela ay naglalayong gisingin ang diwa ng mga Pilipino tungo sa pagbabago. There are different opinions about which novel is better. Rizal himself and Mariano del Pilar believed Noli was superior. Retana, Rizal, first Spanish biographer, also agreed, but others like Blumentritt, Lopez Jaena, and Dr. Rafaela Palma considered El Fili superior for its literary style, dialogue, and elegance. So, may iba't ibang pananaw kung alin sa dalawang nobela ang mas mahusay. Sina Rizal, Mariano del Pilar at Retana ay mas pinili ang Noli Me Tangere dahil sa damdamin at ganda nito. Samantalang sina Blumentritt, Lopez Jaena, and Dr. Rafael Palma ay mas humanga sa El Filibusterismo dahil sa talino, estilo at lalim ng panitikan. Sa huli,
parehong dakila ang dalawang akda dahil pareho nilang binigyang boses ang kalagayan ng Pilipinas sa ilalim ng pananakop. Some critics said El Filibusterismo lacked a strong ending, so Rizal was advised to write another novel that would give a clear solution to the country's problems. So ayon sa ilang kritiko, kulang daw sa matibay na pagtatapos ang El Filibusterismo dahil hindi malinaw kung paano malulutas ang mga suliranin ng bansa. So dahil dito, pinayuhan ni Rizal na sumulat ng panibagong nobela na magbibigay ng mas konkretong sagot sa mga isyung panlipunan at pampolitika. Ang mungkahi ay layuning ipakita ang positibong pagbabago at pag-asa ng mga Pilipino matapos ang trahedya at kabiguan sa El Filibusterismo. Ipinapakita nito ang patuloy na paghahangad ni Rizal ng kapayapaan at reforma sa halip na karahasan. The debate on whether Noli Me Tangere or El Filibusterismo is superior has no definite answer, but both novels are historically important because they reveal the true condition of Filipinos under Spain and awakened nationalism that led to the Philippine Revolution. So walang tiyak na sagot kung alin sa Noli Me Tangere at El Filibusterismo ang mas mahusay. So ang Noli Me Tangere ay puno ng pag-ibig at damdamin, samantalang ang El Filibusterismo ay mas madilim at revolusyonaryo. Gayunpaman, pareho silang mas may malaking ambag sa kasaysayan sapagkat inilantad nila ang pang-aapi ng mga Espanyol at ginising ang diwang makabayan sa mga Pilipino. Dahil sa dalawang akdang ito, nagkaroon ng kamalayan ng mga tao at nagsimula ang apoy ng revolusyon tungo sa kalayaan ng bansa. Even before Lopez Chena's suggestion, Rizal already planned a third novel. He told Blumentritt it would focus less on politics and more on Filipinos' customs and habits, with humor mixed with both joy and sorrow. So, bago pa man payuhan ni Lopez Chena si Rizal, is may balak na talaga siyang isulat ang ikatlong novel. So, ipinahayag niya kay Ferdinand Blumentritt na ito ay hindi maging pampolitika kundi magtutuon sa mga kaugalian, gawi at katangian ng mga Pilipino. So, nilalayo niyang ipakita ang tunay na pagkatao ng mga Pilipino sa pamamagitan ng halong katatawanan, saya at lungkot. So, ipinapakita dito ang kagustuhan ni Rizal na ipakilala sa mundo ang kalinangan ng Pilipinas, hindi lamang ang paghihirap nito sa ilalim ng kolonyalismo. During his voyage to Hong Kong, Rizal began writing the third novel in Tagalog, intending it for the masses. However, he did not finish it because he found it difficult to fully express himself in Tagalog compared to Spanish. So, sinimulan ni Rizal ang pagsusulat ng ikatlong nobela habang naglalakbay patungong Hong Kong. So, ginamit niya ang wikang Tagalog upang mas maging madali itong maunawaan ng karaniwang mamamayan. So, gayunpaman, hindi niya ito natapos dahil nahirapan siyang ipahayag ang kanyang mga ideya sa Tagalog, lalo na't mas sanay siya sa wikang Espanyol. So, ipinapakita nito ang kanyang sinseridad sa pakikipag-ugnayan sa kapwa Pilipino, pati na rin ang hamon ng paggamit ng sariling wika sa panahon ng kolonyal na impluensya. The unfinished third novel has no title, consists of 44 pages, and is in Rizal's own handwriting. The story begins with the burial of Prince Tagulima, son of Sultan Zaidi, who along with his family was betrayed by the Spaniard after being promised good treatment. So, sa ikatlong nobela ni Rizal ay walang pamagat at binubuo lamang ng
44 pahina na isinulat niya mismo sa kanyang sariling sulat kamay. So, nagsimula ang kwento sa libing ni Prinsipe Tagulima, ang anak ni Sultan Zaidi, na ipinagkanulo ng mga Espanyol matapos silang pangakuan ng mabuting pagtrato. So, ipinapakita ng simula ng akda ang panlilinlang at kawalan ng katarungan ng mga mananakop. Tulad ng mga naunang nobela, makikita rito ang tema ng pagtataksil, pang-aapi at pagnanais ng mga Pilipinong makamit ang dignidad at kalayaan. The hero of the story is Kamandagan, a descendant of Lakandula. He aimed to regain his ancestors' lost freedom and once saved his granddaughters, Maligaya and Sinagtala, from abusive Spaniard. So, ang pangunahing tauhan sa nobela ay si Kamandagan, na apo ni Lakandula, isa sa mga dakilang pinuno ng mga sinaunang Pilipino. Layunin niyang maibalik ang mga kalayaang nawala sa kanyang mga ninuno dahil sa pananakop ng mga Espanyol. So, sinalaysay din sa akda ang kanyang kabayanihan nang iligtas niya ang mga apo niyang sina Maligaya at Sinagtala mula sa mga mapang-abusong Espanyol. So, sa katauhan ni Kamandagan, muling pinakita ni Rizal ang katapangan, dangal at pagmamahal ng Pilipino sa kanyang lahi. It is said that it was fortunate Rizal did not finish the novel because it might have caused even greater scandal and harsher punishment from the Spaniard. So, marami ang naniniwala na mabuti na rin na hindi natapos ni Rizal ang ikatlong nobela dahil posibleng mas malaki ang gulong idulot nito. Kung naisulat niya ito ng buo, maaaring mas mahigpit pa ang parusang ipapataw ng mga Espanyol sa kanya. So, ang mga tema ng kalayaan at pagtutol sa kolonyalismo ay tiyak na itinuturing na mapanganib sa panahong iyon. So, gayunpaman, ipinapakita rin nito kung gaano katapang si Rizal sa pagpapahayag ng katotohanan kahit kapalit ay sariling kaligtasan. Rizal also had other unfinished novels. Makamisa, in Tagalog, satirical, only 2 chapters completed. Dapitan, in ironic Spanish, written during his exile, only 8 pages. And another novel about life in Pili, Laguna, 147 pages. So, bukod sa ikatlong nobela, is mayroon pang ibang hindi natapos ni Rizal. Una ay ang Makamisa, isang satirikong nobela sa Tagalog na may 2 kabanata lamang. Ang ikalawa ay ang Dapitan, isang maikling nobelang isinulat niya sa wikang Espanyol habang siya ay nasa distiyero. So, ang panghuli ay isang akdang tungkol sa buhay ni Pili, Laguna na umabot ng 147 pages. So, ang mga ito ay patunay ng walang humpay na pagnanais ni Rizal na isulat ang katotohanan at ipakita ang kalagayan ng mga Pilipino sa iba't ibang aspeto ng buhay.